Hi guys! Welcome back to JPD channel. For today's vlog guys, ayan, chill lang muna tayo. Samahan nyo ako guys for another Sonnet POV night or Sonnet POV drive during at night. Ayun, na-busy. Date check ngayon, May 1, 2026. And yun, alas 10 na guys, mag-alas 10 ng gabi, and naghahanap ako guys ng ng 24/7 na car wash, and holiday pa pala ngayon guys. Sana makahanap tayo and magpagas na rin ulit tayo guys, kasi yun, magkakalahati na yung ating gas, and may lakad kasi tomorrow so nakakaya naman tong kotse natin, walang hilamos, walang ligo. So sana makahanap tayo guys. And habang nasa biyahe tayo or habang in transit, kwentuhan lang muna tayo about Sonnet update natin guys, kasi May na ngayon, magdadalawang taon na si Sonnet natin. So pag-usapan natin yung mga naging experience natin during 23 months of our Sonnet. Let's go, let's go! Yun, start tayo guys sa ating preventive maintenance ng ating Sonnet. So dahil June 2024 natin to nakuha guys, second week ng June natin siya nakuha. Lagpas 1 month, magto 2 years na siya sa atin. And ayun, may lumalabas na naman tayong prompt scheduled maintenance na natin within 29 days. So ayan siya. At ayun, good thing guys, meron tayong free PMS from Kia Philippines. By the way guys, sa mga bago pa lang sa aking channel, I'm JPD Vlog. Nag-start ako mag-vlog nung nakuha ko si Sonnet natin, and ang majority ng ating kino-content is about our trip, our experience with my Sonnet. So ayun, sa mga bago pa lang guys, please do subscribe to my channel and i-go through nyo yung mga naging review ko and other experience alongside my Sonnet. So yun, balik tayo doon guys sa PMS. Meron tayong pre-PMS kay Kia dahil meron silang naging event nun, pero alam ko guys tuloy-tuloy pa to. Gagamit lang tayo sa mga post natin sa social media natin, naka-public yung hashtag MyKia and hashtag the Kia Sonnet movement that inspires. So yun yung mga criteria guys. Gumawa tayo ng message or social media post about your experience, memorable experience with your Kia Sonnet. Ayun, ibibigay ko yung sample ko guys. Pinost din to ni Kia Sonnet sa kanilang Kia Sonnet Philippines page. Ayun, pakita natin dito yung screenshot, and ipakita ko rin guys yung itsura yung message sa atin ni Kia Philippines about sa preventive maintenance. So ayan, yun yung natin guys. Buti na lang kasi medyo expect ko ngayon guys, dahil ika 2 years na ni Kia Sonnet, dun magkakaroon ng parang mahal sa expensive siya. Yung hindi siya yung kagaya ng usual na less than 5,000 pesos. Pero yun, good thing meron na tayo guys na free PMS voucher. So try nyo na rin guys mag-upload, mag-post. Wala namang mawawala. Maso-showcase din yung Kia Sonnet ninyo guys. So ang una natin gagawin guys, magpapagas muna tayo. And
sa Uni Oil na lang muna tayo guys. Yung hype ng Sea Oil is bumaba na. So punta na tayo sa go to natin, gas station natin si Uni Oil, and may discount din kasi tayo dito. Ito na tayo. Gusto ko sana mag full tank sagad guys, kaso Cut off pa kami, mga 10 minutes. okay lang. Yan, may cut off daw sila guys. Abutan tayo ng cut off. So hindi muna tayo magpo-full tank sagad guys, kasi nga hindi rin siya advisable, and may concern din sa mga fuel leak issue guys. Sa mga matagal nang may Kia Sonet or may kakakuha lang ng Kia Sonet guys, I do suggest na i-check natin yung ating fuel leak sa under chassis sa baba, kasi yun, may mga nakita tayong experience na concern about doon. Yung sa akin guys, nung chinek ko naman during undercoating, nung inakyat yung sasakyan, yung Sonet natin, wala pa naman, safe pa naman tayo. Pero sa PMS natin, within this month, magpapaano tayo, pa-check na natin yung fuel fuel loss and fuel container. Dahil napag-usapan na natin yung mga issues na yan guys, ano pa ba yung mga issues natin with Kia Sonet? Since isa tayo sa pioneer owner of Kia Sonet, mas nakikita natin yung mga defects. I would say defects for the lack of terms. So isa sa pinaka number one concern sa Sonet is yung ating window. Sa side ko naman guys, nakapagpalit na tayo nung motor nung December 2024. Yun yung first nating encounter, and after 1 year lang guys, bumalik na naman yung concern and in-upgrade na yung ating power window. Ayan. So far, goods naman guys. Nabababa taas naman. Ayan, nabababa taas. And maging sa other side. So, ayan. Sa likod naman guys. Ayan, natataas baba rin naman. Ito, ayun, ito yung concern natin. Yung sa rear left window, hindi siya na tataas na guys, pero isama na natin. Ayan, nataas baba na. Sa tingin ko may accumulation ng dirt, hindi naman sa mismong power motor yun, kasi upgraded na tayo guys sa sa motor natin. Ayun, pakita ko yung vlog ko nun, pero ayan, parang may accumulation siya ng dirt na kapag napuno na, hindi kaya ng motor itaas. Comment down below guys kung anong Pero ayan, isama na natin sa pagpapacheck natin sa ating Kia PMS. Ano pa ba mga encountered issue? Yun, meron tayong na-experience one time na pinasukan tayo ng tubig. Yung ating aircon drain yata ang tawag doon. Pumasok siya dito sa ilalim ng natin. Front passenger side. Ayan, may vlog din tayo about it. Pero may ginawa lang silang, parang may sinil lang silang drain cover dito sa hood natin. Hindi lang sa atin, medyo strict kasi yung natin, yung kasa. So hindi tayo nakakapag-document, hindi rin tayo nakakahingi ng picture nila. Pero yun, nangyayari daw yun guys kapag sobrang lakas ng ulan and hindi na kayang i-drain ng mga drain pan yung na-accumulate na rain. So ang tendency, papasok siya sa loob. Pero yun, binlog ko yun nung February, March, April, May is going to 3 months naman na guys, or I would say 3 months already had passed. Hindi naman na natin na-encounter ulit. Pero yun, naka-observe naman tayo guys, and lalo na sa mga mahilig mag-park outdoor, yung walang bubong yung ating pinagpaparkan kagaya ko. So
madalas may experience yun guys kung hindi siya na-correct. So yun yung mga na-encounter natin during our almost 2 years with Kia Sonet. Sa aircon guys, ayun, masundan nyo lang guys yung ano natin, yung settings, kasi simula nung ginawa ko yun, yung aircon natin is sobrang lamig na kahit naka number 1 lang. Kaso tinotodo ko yun dito guys. Pag sobrang lamig na guys, ina-adjust ko na yun. Encountered issue natin guys sa ilaw. Wala naman tayong encountered issue sa ilaw guys, pero yun, nagpalit tayo from halogen, nagpalit tayo to LED. Yun, marami na rin ako naging vlog about dyan guys, and gamit na gamit ko yung LED bulb na ginamit natin. Hindi ko siya sinasabing siya yung pinaka okay and pinaka the best, pero it serves the purpose naman. Ilagay ko yung link pa rin nung ginagamit natin guys, para sa mga trip din ang ganitong ilaw. Full tank, sir. Oo. 21 po rin. Gas 95 full tank matic. Third zero po. Yun nga guys, ilagay ko yung link dito guys para kung sa mga may gusto ng ganito, na-serve na naman yung purpose niya. And yun, bago yun guys, magpa full tank lang tayo. Meron tayong discount sa Unioil kapag gumamit tayo ng SNR card. SNR, baka naman. Ayan. I think kano ba to pag SNR yung gamit? 5 pesos yata. So, try natin guys. Yung bill natin guys, ayan, 1,518. Okay na, 1,500 plus. So, tingnan natin kung magiging magkano yung discount natin sa 18 liters. Pwede ba yung SNR? Yung may SNR? SNR po ang discount dito, sir. Oo. Wala po kayong binibigay? Wala pa. 18 times 5. Halos 100 pesos din matitipid natin guys. So, try natin. Gcash? QR na lang, Union Bank. Ayos yung hangin nyo kuya. Ayun. From 1,537 guys, naging 1,440. Nakatipid tayo ng more or less 97 pesos. So, yun. Hangin lang tayo guys. Ang ating laging pinapakarga guys is number 33 PSI tayo. Document natin to. Stop recording. Daan na tayo. Yan na ngayon ang ating gas. Ngayon, hanap tayo guys ng car wash. Sana makahanap tayo ng mayroong 24/7 na car wash guys. Kasi nga holiday ngayon, tas sobrang gabi na. Best effort tayo guys, pero kung wala na talaga, hindi na tayo magka-car wash. Maaga kasi bukas yung biyahe natin pa Bulacan.
mga birthday. May birthday party tayong pupuntahan at the same time may makikisabay. So nakakaya ang dumi ng kotse natin. Try ko. Ayun, kung sino guys yung mga ano dyan, mga viewers ko na near Pasig or Quezon City, baka meron kayong alam car wash na 24/7 para try ko sa susunod na hagahulin na naman ako sa oras. So yun, balik muna tayo sa Eastwood hanggat hindi natin alam kung saan yung car wash. Pero nagpa-car wash naman ako nung Friday, kaso Friday na ulit ngayong gabi. So every week sana tayo nagka-car wash para ma-maintain si Sonet. Overall, driving experience, comfort, performance, power of Sonet, sobrang hindi ako nagsasawa guys. Ayun, despite yung mga issue na lumalabas, kagandahan is active yung after sales. And through our Sonet Club, sa mga hindi pa nakakasama guys, ito ang Sonet Club na ina-acknowledge ng Kia Sonet or ng Kia Philippines. Itong Kia Sonet Pilipinas Club, join kayo guys. Ilalagay ko rin yung link. It's a private group guys, so hindi siya agad basta lalabas kung hindi mo siya isi-search. Active to, maraming mga nagkakaayaan ng mga meet up dito. Simple lang, kung taga South, taga Pasig, taga QC, Marikina name it, may mga kanya-kanyang ano yan, mini EV. So yun guys, sobrang ano pa rin ako, goods pa rin ako, and plus points na yung camaraderie talaga ng dito ko nakilala yung mga tropa natin dahil lang sa commonality natin na mayroon tayong mga Sonet. Nagkaroon ng mga magkakasundo eh. So yan, sobrang saya guys. Sa tingin ko hindi na muna tayo magka-car wash guys. Kukunin ko lang yung gamit ko sa office and mag-wrap up na tayo. Ayun, yung mga pinalitan na rin pala natin aside from halogen to LED guys, pinalitan na rin natin yung wiper natin. So DIY installation na natin yun guys, pero naging epic fail yung ating DIY installation eh, kasi tinry natin mag solo video rin and POV, hindi pala ganong kita, pero na serve pa rin naman yung purpose nung binili nating wiper sa department store. Pero yan, kung makahanap tayo ng link, ilagay rin natin dito. Rain-X, yun yung alam kong ano natin brand, pero right now ayun, dati kasi yung wiper natin sa front hindi na talaga nakakatanggal ng ano, imbis na makatulong na luminaw yung foggy na ating ano view, lalong lumalala eh. So far yun yung pinalitan natin, and nagpalit na rin tayo ng gulong guys and baterya ng kotse natin. So meron din tayong vlog about dyan, ilagay ko rin dito guys. Ang advice kasi guys is pagpalit ng gulong every 2 years. So inunahan na natin, and ano naman siya, charge to company ko naman. So yung 4 na gulong natin is napalitan na. And last year kasi bumili rin ako ng isang gulong. Ang ginawa natin is spare tire na natin yan guys. So yung 15S natin na stock spare, dinidispatch na natin kasi wala pang bumibili guys. So sobrang mura na natin binibili yun guys, and sige, pinibenta, and negotiable guys kung malapit naman kayo sa Quezon City. I'm selling it for 2,000 pesos kasama yung mugs niya guys, yung steel na mugs niya. So
pakita ulit natin yung video dito. And nasa magandang ano naman siya, storage sa office namin. So kung gusto nyo guys ng spare for your Sonet, kunin nyo na to guys. Goods na goods. Kita pa yung markings na hindi siya pudpud. Kasi isang beses ko lang siya nagamit nung nasiraan tayo sa church. Yun lang yung natatandaan ko nagamit siya. The rest hindi ko na siya nagamit guys. And nakapag undercoat na rin tayo guys kasi dalawang beses na tayong lumulusong sa ilog eh. So pina-check na rin natin yung under chassis natin. And good thing okay naman. Goods na goods ang ating under chassis. And gumanda yung gilid ng kotse natin kasi dati parang may silver sa gilid. Pakita ko kung meron ako ma-retrieve na video. Pero ngayon naka matte black na siya guys. Ang ganda niya tingnan. Hindi siya mapapansin, pero kung familiar kayo sa Sonet nyo, alam nyo kung ano yung gilid ng mga gulong, yung bumper natin. Pero nung nagpa-undercoat tayo using dito kay Enzo, ayan, parang dumagdag siya sa slick look ng ating Kia Sonet. Right now, wala naman akong major issue kay Sonet natin guys. Nagagamit din natin siya sa mga long drive natin and try pa natin siya sa mga susunod pa na long drive guys. So far, yun muna guys. Tapusin na muna natin tong quick vlog natin dahil mag-alas 11 na. Maaga pa kami bukas. Okay guys, salamat sa pagsama sa ginawa nating quick vlog. See you on my next one guys. Peace!